Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes ka papi, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog, muling nagbabalik, gamitin ang oras sa tama, naka-break time po. So ito ngayon, reaction po muna ako sa Kabisnes Official, yung muling pagkikita nila Pinono Kabisnes at saka si Bong. Pero bagong lahat, thank you po sa aking mga nariyan lagi na sumusuporta, mga silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. At kay Nanay Solidad, thank you Lord, nice, okay lang na kahit delay or hindi ka makapanood, unahin po ang iyong kalusugan at salamat talaga. Ayon nga sa'yo is normal lahat yung resulta. So, pinabasa niya po yung kanyang laboratory, ayan, sa AE sugar at saka sa kanyang, sa heart, sa ECG siguro. So, ayun na ingatan lang ho ang kalusugan, ingat lang ho sa mga kinakain, yan, para ayos po ang ating kayamanan. Health is wealth. Di baling basta malusog tayo, sapat na yun. Ba? So salamat na, ingat ka lang dyan palagi. So ito na ngayon, mga kabisnes. Nagkita muli sila Bong at saka sa Pinono Kabisnes. Pero bago yun, nagpunta sila dun sa bahay ni Bong. Chinek nila, the same day. Nilinisan. Yan, doon sila Mrs. Kabisnes. At ito na nga, nagkaharap sila. So ano bang nangyari nung time na nagkaharap sila Pinono Kabisnes? Kasi ito yung dito nalaman kung ano yung rason ni Bong. Kung bakit siya hindi bumabalik, bakit siya umalis doon sa ka-business house. At ang tanong, maagapan pa kaya? Nasa thumbnail ko. Grabe na yung pinayat ni Bong, no? So ito, panoorin ho muna natin. Pinono Ka-Business, kumuha po ko ng iyong short clip po sa iyong upload. Maraming salamat po. So ito, panoorin muna natin. Anong nangyari sa iyo? Bakit hindi ka nagpapakita? Ha? Bakit hindi ka umuwi? Wala na ako. Pinalipat mo ako ng kwarto eh. Pinalipat kita ng kwarto. Anong problema mo doon? Ayaw ko patabi siya ito. Ayaw ko patabi. Ayaw mo kay Stong. Kasi si Stong halika. Ayaw ko patabi siya. Ayaw ko patabi. Bakit ayaw mo katabi si Stong? Ayaw ko. Mabait naman sila kaya. Mabait niya. Kasi ayaw ko patabi siya. Ibig sabihin, ayaw mo na may kasama sa kwarto. Yun ang totoong dahilan. Ang tagal naming inantay kung ano yung dahilan, bakit hindi ka na nagpapakita. Ngayon ganito, kung yun ang pinakadahilan kung bakit hindi ka na bumabalik sa business house, bakit hindi ka nakipag-usap sa akin ng tapatan? Kuya, ayaw ko na may kasama sa kwarto. Di ba na ako galit mo? Ha? Di ba na ako galit? Hindi ka galit. Okay. So, ayun na nga, mga kabisnes. Naisip ko rin ho yun. Nung time na naglipat sila Bornok, swapping, sila Vera. Ito si Bong, yun ang kanyang dahilan. Ayaw niyang katabi or makasama sa isang room. Si Stong. Ayaw daw niya. Okay, naintindihan natin yun kasi privacy. Yan si Bong. Pero kung iisipin, tama din ang sabi ni Mrs. Kabisnes doon sa kabuuan ng vlog po ni Pinono, bisitahin niyo po Kabisnes Official. Dati pa naman yan si Bong. Nandun nga siya mag-isa lang sa kwarto niya, solo. Umaalis pa rin. Hindi bumabalik. So para sa akin, parang ginawa lang niyang dahilan talaga yung ganong pangyayari na nandun sila Bornok, parang naging squatter siya, lipat na naman doon sa kabilang kwarto, na kung iisipin, nandun yung anak ni Stong si Amaro, nandoon siya. So nagiging tatlo na sila sa higaan. Kasi meron pa siyang isang rason mamaya. So yun para sa akin, mababaw na dahilan yung ganun. Gusto lang talaga ni Bong na yung kanyang nakasanayan. Alam na natin yan, yung mga lakal. Naiinip nga, di ba? Sabi nga niya dati pa, naiinip siya sa ka-business house. So, mas lalo na ngayon na marami na sila doon sa loob. Pwede yun. At saka kung tutuusin, meron siyang bahay. May sarili siyang bahay. Wala siyang kasama doon. Bakit hindi siya doon natutulog? Di ba? So, hindi ko, ang tawag dito, hindi ako kumbinsido na yun ang kanyang dahilan na ayaw niyang makatabi si Stong. Ayaw niya lang talaga na doon kailangan Pinono Ka-Business dahil nga mas gusto niya open, wala nangingialam sa kanya, malaya niyang gustong gawin yung nakasanayan niyang pamamasura.
Pero sa totoo lang, yung pamamasura ni Bong, malaking tulong yun sa environment. Kasi natatanggal niya, naaalis na iba, nabebenta niya yung mga kapakipakinabang pa. So okay lang yun. Kaya lang ang problema, sa itsura niya, naamoy ni Pinuno Ka Business. Na ganun talaga. Nakita naman natin ang gigitata, hindi naliligo. Yun ang yun ang concern nila Pinuno. Kasi magkakasakit si Bong. Once na nagkasakit yan, saan pa ba? Sino ang magmamalasakit niyan na iba? Saan mapupunta? Diba? Sila ka-business pa rin. Doon pa rin talaga. Kaya inaagapan lang nila Pinuno yung ganyan. Nabasa ko sa comment section. Hindi talaga daw mabitawan si Bong. Dahil nga sa views. Oo na, para masaya ka na. Sige, sa views nga. Siyempre, nag-upload eh. Huwag ka na mag-upload para walang views, di ba? Ganun, nagbablog nga sila eh. Pambihira naman. Lalagay ko na lang po yung comment na yon dito sa aking sinabi para mabasa nyo kung sino yon. So yun, siyempre lahat naman talaga kailangan ng views. So ito, balik tayo kay Bong. Nagigitata. At meron pa siyang isang rason. Sinabi niya yon nung pumunta kasi sila sa kainan eh. Kumain sila ng pares lugaw. Ano ba yun? Mami, pares yun. Kumain sila. So ito ho yun. Pagka naiayos ko na, yung parang, yung pinakapukod na kwarto para sa'yo, bumalik ka na ha. Ha? Saka yung anak niya Estong, sa simento rin natulog eh. Di ba yung anak niya Estong? Di ba sa simento rin natulog? Oo, talaga kami nasa kasi. Anoon? Isang sa labas, doon ako sa upuan, isang sa hitch siya. Ay, ganon. Nakakwento sa anak niya Estong na Nahawa ka. simento nakatutulog eh. Ayun ang mga ka-business. At least, nalaman natin yung side ni Bong. Ito yung sinasabi ko eh. Na kailangan talaga natin siya makausap. Okay, yun ang mga ka-business ayun. Isa pang rason niya ay naawa pala siya dito kay Amaro dahil nung nandoon siya, doon daw natutulog itong bata sa semento. Ayun sa kanya, sa labas daw. So, hindi yun alam ni Pinuno Ka Business na yun pala yung nangyari. Kaya medyo, pati si Papa din, medyo napalingon eh. But anyway, yun nga, yun ang kanyang rason. So, ibig sabihin, talagang pa rin si Bong. Inisip pa rin niya yung mga kasamahan niya. Mabait talaga siya. Yun nga lang, ang kanyang nakasanayan sa labas, mamasura talaga siya. So, abangan ho natin yung time na, basta sinabi naman ni Pinuno Ka Business, na hahanapin siya muli once na naayos na yung kanyang kwarto na gagawin ni Pinuno. At tingnan natin ngayon kung halimbawa may privacy na siya, may sarili na siyang kwarto sa ka-business, yung solo lang niya, wala siyang kasama, kung lalayas pa ba? Kung araw-araw ba ibabalik o kung saan ba siya pupunta? Kasi kung halimbawa meron na nga siyang room at paulit-ulit pa rin lalayas ng ilang araw, ilang linggo na hindi uuwi ng ka-business, talagang sakit niya na yun. Yun yung sakit niya na mas gusto niya sa kalye kaysa gumanda yung buhay niya. Grabe. Ang taba ni Bong sa ka-business, di ba? Nung hindi siya naglalayas. Pero ngayon, tingin niyo yung itsura niya. Grabe. Mahirap yan pag may sakit na kasi dati si Bong. Pinadoktor naman na yung nila Mrs. Ka-business. Tapos nagiinom-inom pa siya. Yun ang agapan kasi baka mamaya matulad din siya kay Jonathan. Yeah? Sila ka-business pa rin talaga ang mahirapan yan. Magdadala. Mag-aasikaso. Wala namang ibang, yan eh. Wala namang, may nabanggit nga, may kamag-anak nga yan doon sa Blumentritt, pero hindi naman siya iniintindi. Ganyan lang talaga siya pag-gala-gala. Ay naku, Bong. Pero kahit ganun siya, dami pa rin naaawa kay Bong. No? Ano bang meron kay Bong? Bakit ang daming naaawa dyan sa comment section? Sabi nga nila, nakita na naman nila si Bong, balik naman sila sa panunood. Kayo talaga. Sana naman, kahit wala si Bong, panoorin niyo yung mga upload ni Pinuno Ka Business para makatulong sila. Kasi syempre, nakadepende rin yan sa revenue, di ba? Paano sila makakatulong? Dahil pa naman magre-request dyan na tulong-tulong si Pinuno, mag-charity. Syempre, family first, di ba? So, ayan, nandyan na si Bong. Panoorin niyo na naman siya, panoorin na naman natin. May views tayo na ito ngayon. Walang plastikan Bong. Sana nga, panindigan mo yung sinabi mo na babalik ka na sa ka-business pag meron ka ng kwarto. At ayun nga, pinapili siya ni Mrs. Ka-business sa kabuuan ng video. Hindi ko na kinuha yung clip. Hindi na ako kumuha kasi mapapahaba na tayo. Pinapili siya, rehab, kulong, or sa ka-business house.
Sabi niya sa ka-business house daw. Kasi bali wala naman pag iparehab, gagastos lang yan sila pinuno. Ang mahal kaya, nabanggit naman na dati, paparehab. Ipapakulong. Ano yung kasalanan ni Bong para ikulong? Wala naman, di ba? So, di uwi na lang siya sa ka-business house. Ano lang talaga yan, mga ka-business, no? Huwag niyo sanang masamain kung bakit hindi mabitawan nila pinuno ito si Bong. Kasi nga wala na ibang mapuntahan at itinuring na nga nilang kapamilya. Itinuring ng kapamilya. Kasi, halimbawa, bitawan niya ni pinuno ka-business. Kung ano yung mangyari kay Bong, di sasabihin na niya naman, ayan, binitawan na, hindi na inasikaso kasi tapos na pagkakitaan. Yung mga tao, may ganyan talaga mangyayari yan. Diba? Sabihin yan talaga. Pinabayaan na kasi, tapos na, pinagkakitaan na. Tapos ngayon, ayan na naman, napapanood si Bong, hindi mabitawan daw kasi for the views. Mga tao talaga, walang mapaglagyan. Bahala kayo dyan. Basta importante, maging maayos si Bong, sila pinuno ka-business, mabawasan yung stress. Yan, yun lang naman ang gusto nila Diba? Makatulong para kay Bong kasi wala nang pamilya si Bong. Wala na. Guardian na sila ni Bong. Naman natin, nandyan yung birth certificate ni Bong kila pinuno ka-business. So, pamilya nila yan. So, yan lang po. Maraming salamat po. And shout out. Doon po sa last upload ko, meron hong mga nag-comment. Salamat po kay, tingnan ho natin. At sa mga nag-views po, thank you so much. Thank you po sa suporta ninyo. Tuloy-tuloy lang ho tayo, Ang aking last upload ay patungkol kay Joy Diwata 8 hours ago. Salamat po sa 8 views. 8 viewers. Ayan, thank you po sa suporta ninyo. Malaking bagay ho yun. Tapos, meron hong, sino ba yung nag-comment dito? Good morning. Si Kalingap Turak. Shout out po, Kalingap Turak. Salamat po sa suporta ninyo. Ayan, si Nanay Solidad nga ho. Nandito siya. Salamat, Nay, sa suporta ninyo. And good morning po kila Ate Ems. Ma'am Susan Dairo, good morning po. Ate Marilyn ni Corsa Emiliano Ralph, sa aking pinsan, World's Tradition. And sa lahat po na laging nariyan ng mga Salin viewers, thank you sa suporta. So hanggang dito na muna ako. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.